Sa malapit na hinaharap, isang malaking digmaan ang sumisira sa mundo. Ngayon ang Earth ay isang post-apocalyptic wasteland na kilala bilang Lost Lands at lahat ng natitira. Kung ang sangkatauhan ay nakatira sa iisang lungsod, pinamumunuan sila ng Panginoon at ang simbahan ang namamahala sa pagpapanatili ng kaayusan. Isang araw, binibitin ng babaeng nagngangalang Gray dahil sa pagiging mangkukulam at ginagamit ng enforcer. Siya bilang isang halimbawa ng kung ano ang nangyayari sa mga lumalaban sa simbahan. Pagkaalis ng enforcer, ginamit ni Gray ang kanyang mahika para mag-hallucinate ang isang sundalo na siya nga yung binibitin. Pinaputok niya ang lubid upang iligtas umano ang kanyang sarili at nauwi sa pagpapalaya kay Gray. Pagkatapos ay iniisip niyang nakita niya ito sa tabi niya at nagpaputok para lamang pumatay ng isa pang sundalo. Nang malaman ito ng enforcer, pinatay niya ang nakukulam na sundalo at pinamunuan ang iba sa paghahanap kay Gray. Habang ang grupo ay tumitingin sa paligid ng silid, si Gray ay nagtatago sa mga anino upang patayin ang isang sundalo. Nang isa hanggang enforcer na lang ang natira, nagawa siyang ma-corner ni Gray sa pamamagitan ng pananakot sa kanya ng kutsilyo at sinabihan siya ng enforcer na gawin ito, ngunit sa halip na bigyan siya ng mabilis na marka ng kamatayan ay pinili niyang bitihin siya. Habang papalayo siya, ang mga tao ay humahati sa kanya at tinawag siyang mangkukulam na hindi mabibitin. Samantala, ang mga lalaki ay gumagala mag-isa sa kanyang kabayo ngunit huminto sa isang lagusan dahil nasasabi niya, malapit na siyang tambangan. Nang sabihin niya ito ng malakas, isang grupo ng mga lalaki ang lumabas sa pinagtataguan at sinubukan ng isa sa kanila. Nakawin ang baril ni Boyce, gayunpaman may dalawang ulong ahas na nakadikit dito na kaagad. Pumatay sa kanya. Pagkatapos ay isinara ni Boyce ang kanyang mga kamay upang lumabas ang mga baril at mabilis na pinatay ang buong gang noon. Bago umalis ay sinisigurado niyang kukunin ang kanyang ahas. Bumalik kay Gray, nakahanap siya ng masisilungan sa isang tore at nag-iwan ng pera para sa isang bulag na babae na kinikilala siya dahil sa kanyang kabaitan. Mamaya sila ay binisita ng Reyna at ni Jerai, ang kapitan ng Overwatch. Gustong bilhin ng Reyna ang kapangyarihang maghugis sa isang lobo at magbayad gamit ang ilang mag-agarang alahas. Hindi kailanman tumanggi si Gray sa sinuman at kinuha ang trabaho na nagpapaliwanag na kukuha siya ng isang mangangaso upang pumatay isang shapeshifter at kunin ang kanilang kapangyarihan. Ang kanyang deadline ay ang susunod na full moon na mangyayari sa loob ng 6 na araw. Habang inihahanda ni Gray ang kanyang mga talam para umalis, sinubukan din ni Jerai na bumili ng isang hiling gusto niya. Gray para mabaigo ang Reyna. Sumusumpa siya na tapat siya sa kanya, ngunit sa palagay niya ay sisirain siya ng pagkakaroon ng kapangyarihang ito. Hindi naniniwala si Gray sa kanya at iniisip niyang nagseselos lang siya. Pero dahil wala siyang tinatanggihan, kinukuha niya ang bayad ng kanyang relo. Gayunpaman, gumagamit si Gray ng spell para tingnan ang mga nawawalang lupain at hanapin ang kailangan niya. Pinapanood niya kung paano sinusubukan ng isang grupo ng mga lalaki na labanan ng isang malaking lobo, ngunit lahat sila ay napatay sa ilang segundo. Makalipas ang ilang sandali ay nakikipaghalikan siya sa mga lalaki dahil napag-alaman na may relasyon sila. Kapag ang mga lalaki ay sumusubok na lumabas ng kastilyo, pinipigilan siya ng mga gwardya, kaya iniluwa niya ang alak, umiinom siya sa isang tanglaw para magsindi ng sunog, tapos sinisipa niya yung isa para ihagis sa hagdan. Si Gray sa isang bar ay lumapit si Gray sa mga lalaki at sinubukang kunin ang kanyang mga serbisyo ng mangangaso dahil kilala siya. Para sa kanyang kaalaman sa mga nawalang lupain. Gusto lang magsugal ng Boyce kaya nakipaglaro si Gray laban sa kanya at madaling nanalo sa unang round. Nag-aalangan pa siyang tanggapin ang kanyang misyon dahil karamihan sa mga tao ay hindi makakaligtas sa mga nawalang lupain. Kaya sinabi sa kanya ni Gray na kung sakaling pabagalin siya nito ay may pahintulot siyang iwan siya. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng mga lalaki ang tungkol sa isang mahusay na lobo na nakatira sa isang lugar na tinatawag na Skull River. Napagtanto ni Gray na ang pangalan ay tumutugma sa kanyang paningin at nangakong babayaran ang mga lalaki gamit ang relo. Kung dadalhin siya doon, sa sandaling yun isang grupo ng mga sundalo ang pumasok sa bar at ang isa sa kanila ay nagpaputok mula sa itaas. Ngunit binato siya ni Boyet ng ahas para mabilis siyang mapatay. Bumagsak ang katawan at tumalon ang ahas sa braso ng isa pang sundalo, kaya tinadtad ng kanyang kasama ang dahan-dahan at ang ahas ay lumayo. Ang enforcer pagkatapos ay sumali sa labanan at ginamit ang kanyang kutsilyo upang mabilis na patayin ang ahas. Pagtalikod niya, wala na sina Gray at Boyce. Sa simbahan,
Ang patriarch ay nagpapaalala sa lahat na dapat dalhin ang mga mangkukulam at erehe. Sa hustisya ang karamihan ay nagpapanggap na nagdadasal habang palihim na nagpapasa ng isang tala tungkol sa isang kilusang rebelde. Pagkatapos ng misa, ipinahayag na alam ng patriarch ang tungkol sa tala at napansin niya si Gray ay naging simbolo ng paghihimagsik. Dinala ng enforcer ang bulag na babae at tinapakan ang kamay nito hanggang sa ipaliwanag niya na kay Jerai. At binisita ng reyna si Gray. Inutusan ng patriarch ang enforcer na hanapin si Gray at ipagtapat sa kanya na siya ay nagmamanipula. Kanilang mga pinuno bago siya bitiin. Sa mga nawalang lupain, si Gray at ang mga lalaki ay nagkakampo para sa gabi. Sinubukan ni Boyce na mahuli ang isang bagong ahas ngunit hindi mahanap ang isa na nakalulugod sa kanya. Habang sinusubukang matulog ni Gray ay nilapitan siya ni Boyce gamit ang kanyang talam, kaya pinigilan niya ito, kanyang kutsilyo. Gayunpaman, naruroon siya upang patayin ang alakdan na malapit ng tumusok sa kanya. Sa susunod na araw ang duo ay nakarating sa isang trading post na pinangangasiwaan magkapatid na Mara at Ross na ay mga matandang kaibigan ni Boyce. Hinalikan ni Mara si Boyce bago papasok ang dalawa sa loob. Ipinaliwanag ni Boyce na mahahanap nila ang shapeshifter sa loob ng isang linggo at ipinaliwanag ni Gray na kailangan niya ito. Sa loob ng ilang araw, kaya nagpasya si Boyce na gagawa sila ng napakadelikadong shortcut. Nang gabing yun ay naging malikot sina Boyce at Mara at nananangis na minsan lang sila magkita. Isang taon. Sa pag-alis ng dalawa sa umaga ay binalaan ni Boyce si Mara na ang magkapatid lamang ang magkakaibigan. At napansin ni Gray ang isang kalansay ng hayop sa isang hawla. Maya-maya ay nahanap ng mga sundalo sina Ross at Mara at pinahirapan sila hanggang sa umamin si Mara. Napupunta sina Gray at Boyce sa Skull River. Bago umalis ay pinatay nila ang magkapatid at sinunog ang kanilang trading post. Kinabukasan ay narating nina Gray at Boyce ang Lumet, isang lungsod sa mga guho na puno ng mga chasm. Pumasok sila sa isang lumang building na may cable car at hinahanap ni Boyce ang driver na magbibigay. Kahit sino ay sumakay para sa pera. Hindi sumasagot ang lalaki nang tawagin ni Boyce ang kanyang pangalan, kaya nagsimulang maghanap ang dalawa sa gusali. Sa una ay natuklasan nila na ang driver ay nabitin na nangangahulugang nakuha ng mga sundalo. Dito muna, nang subukang umalis ng dalawa, pinalibutan sila ng enforcer at ng kanyang mga tauhan. Handa nilang pakawalan si Boyce kung bibigyan niya sila ni Gray at ipakita ang katawan ni Mara bilang patunay. Seryoso sila. Sa sandaling yun ay nagising si Mara at sinabi ang pangalan ni Boyce. Kaya binaril siya ng enforcer para patayin siya. Para sa kabutihan, si Boyce ay nagalit at nagpaputok habang si Gray ay nauuna upang hampasin ang isang sundalo at nakawin ang kanyang mga baril. Nagpaputok din siya at sa pamamagitan ng pagtutulungan, mabilis nilang napatay ni Boyce ang lahat ng lalaking nakapaligid. Sila, sa kasamaang palad, mayroong isang kawan ng mga sundalo na nagtatago sa tren at ngayon ay lumabas sila. Sumali sa laban. Si Boyce at Gray ay patuloy na nakikipaglaban at pumatay ng pinakamaraming lalaki hanggat maaari. Ngunit ang mga sundalo, tuloy-tuloy lang at unmanageable ang numero nila, not to mention naubusan ng bala si Gray. Sinubukan ng duo na tumakas ngunit may kanya ng tren na bumaril sa kanila. Sa kabutihang palad, mabilis silang kumilos upang mahulog lamang. Nang hindi nasaktan, pagkatapos ay sumugod sila patungo sa cable car at sinisikap pa rin ng mga sundalo na puntahan sila kaya nagsimulang makipaglaban sa kanila sina Gray at Boyce para ilayo sila sa sasakyan. Lumitaw ang ilang lalaki sa bubong ng kotse at agad na umakyat si Gray para labanan sila gamit ang kanyang mga talam. Mabilis siyang kumilos upang talunin ang karamihan sa kanila at gumawa ng malaking pagtalon sa gilid ng kotse upang pilitin the last guy to follow her. Now she can just chop his hand off to make him fall. Sa loob ng sasakyan, nakikipaglaban din si Boyce sa ilang natitirang sundalo. Nang makitang natatalo ang kanyang mga tauhan, pinaputol ng enforcer ang mga cable ng isang sundalo. Nakasabit na ngayon sa gilid ang sasakyan at kailangang gamitin ni Gray ang kanyang mga blades para kumapit. Binasag ni Boyce ang bintana para mahulog ang isa pang sundalo. Pagkatapos ay binaril ng enforcer ang kabilang cable at bumaba ang kotse, dumausdo sa isang gusali, bago bumagsak sa gilid ng bangin. Sina Gray at Boyce ay nagsimulang umakyat sa mabatong pader at pinamamahalaang umalis sa sasakyan bago pa man bumagsak ito. Nagpaputok ang enforcer at tinamaan ang balikat ni Boyce habang umaakyat pa rin siya. Ngunit si Gray,
ay nakarating na sa tuktok at ginagamit ang kanyang mga kapangyarihan upang panatilihing nakakagambala ang Enforcer na nagpapahintulot mawala ang dalawa. Nang gabing yun ay tinanggal ni Boyce ang bala sa sugat at tinatahi ito ni Gray. Iniisip ni Boyce ang mga nawawala niyang kaibigan at nanumpa na maghiganti sa Enforcer. Bago sila matulog, pinagmamasdan nila ang mga kulay at kidlat sa kalangitan. Kinabukasan ay nalaman ng Reyna na siya ay buntis. Alam niyang si Boyce ang ama ngunit nagpapanggap na ito ang Panginoon. Ngayong mayroon na siyang tagapagmana para masiguro ang trono, nilagyan niya ng una ng mukha ng Panginoon at sinasakal siya hanggang sa mamatay. Samantala sina Gray at Boyce ay umabot sa Bay ni Shadow, isang lugar na puno ng mga demonyo sa gabi. Gayunpaman, naririnig nila ang mga Enforcer na nagsasanay para sa kanila, kaya wala silang pagpipilian kung hindi manatili dito. Nagtatago sila sa loob ng isang cooling tower at sinisira ang isang bungkus na mga lata upang matapan ang gas sa lupa. Pagsapit ng gabi, nakabukas ang mga ilaw sa tore at sinubukan silang salakayin ng demonyo. Naghagis si Boyce ng lighter sa gas para lumikha ng ring of fire na nakapalibot sa kanya at kay Gray. Sa lalong madaling panahon mas maraming mga demonyo sa ilalim ng tore at ang duo ay kailangang magpaputok, ngunit ang kanilang mga bala ay hindi gumawa ng marami. Ang mga demonyo ay nagdadala ng isang metal na tabla at inilagay ito sa ibabaw ng apoy upang lumikha ng isang tulay. Kaya Boyce, hinaharangan sila sa pamamagitan ng pagsipa ng gas can at pagbaril dito. Isang demonyo ang tumalon habang maaari silang sumabog at hinarap si Boyce para atakihin siya. Ngunit hinayla siya pabalik ni Gray sa pamamagitan ng pagsaksak nito sa kanyang mga talam. Hinarap ni Boyce ang nilalang at itinusok ito sa isang metal na pamalo habang hinahagis ni Gray ang isang talam. Isa pang tangke ng gas. Sa pagkakataong ito ang pagsabog ay mas malaki at nakuha ang atensyon ng pinuno ng demonyo na nanunood. Mula sa tuktok ng tore kasama ang mga kampan nito. Tumalon sila pababa at hinarap ang parehong mga tao habang tinatawag ng pinuno si Gray sa pangalan, sinasabing siya hindi na dapat bumalik sa lugar na ito. Gumagamit si Gray ng mahika para mapa-atras siya at nagpaputok ng apoy mula sa kanyang kamay na kinokontrol ang kabuuan. Apoy na bilog upang gawin itong isang malaking buhawi ng apoy na sumusunog sa lahat ng mga demonyo. Kasama ang pinuno. Pagkatapos ay itinuro ni Boyce na hindi niya maramdaman ang apoy kaya ipinaliwanag ni Gray na hindi ito totoo. Gumamit siya ng ilusyon para isipin ng mga demonyo na sila ay nasusunog at namatay sila sa isang placebo epekto. Ibinunyag niya na mayroong isang malaking kayamanan na puno ng kapangyarihan na nakatago doon at maraming taon na ang nakararaan isang lalaki. Inupahan siya para nakawin ito. Gayunpaman, ang lugar na ito ay napakasama kaya binago nito ang lalaki at ang kanyang mga kampan, ang mga demonyong nakatagpo nila. Kinabukasan ay ibinalita ng patriarka na ang Panginoon ay patay na ngunit ang Reyna ay buntis, kaya ang sanggol ay magiging bagong Panginoon. Hindi nag-react ang mga mamamayan kaya nagpaputok si Jerai ng bala sa hangin para umawit ang mga tao, pabor sa Reyna at sa kanyang anak. Pagkatapos ay yumuko ang patriarka sa Reyna, na nangangakong papayuhan siya ng mabuti. Ang Reyna ay gumagawa din ng mga plano at hinahalikan si Jerai upang manipulahin siya, umaasang gamitin ang kanyang hukbo para sa kanyang mga personal na layunin. Dumating ang mga lalaki at Gray sa Firefield at ibinalita ng mga lalaki na makakarating sila sa kanilang destinasyon. Sa susunod na araw, ang pakikipaglaban sa shapeshifter ay magiging mapanganib, kaya naisip ni Gray na dapat kunin ng mga lalaki ang kanyang bayad at umalis. Tumanggi siya at hiniling sa kanya na bumalik sa kanya, ngunit hindi niya magawa dahil pinipilit ng sumpa siya sa bawat misyon. Kinabukasan ay tumatawid ang mga lalaki at Gray sa isang lagusan nang marinig nila ang papalapit na tren. Dahil hindi nila ito mapapatakbo, gumawa sila ng plano. Nakatayo si Gray sa riles at naghihintay na maging malapit ang tren bago siya magsimulang tumakbo. Agad na hinabol siya ng enforcer ng tren, hindi niya namalayan na isa pala itong bitag. Iginiya ito ni Gray sa isang sirang riles at tumalon sa huling segundo para mahuli siya ng mga lalaki. Hindi makahinto ang tren at nahulog sa bangin, na nagdulot ng pagsabog na ikinamatay ng enforcer, at lahat ng lalaki niya. Nang malaman ito ng patriarka, sinubukan niyang tipunin ang kanyang bantay upang kunin ang trono, sa pamamagitan ng puwersa. Gayunpaman, si Jerai at ang kanyang hukbo ay biglang pinalibutan siya upang patayin at bilang mga natitirang sundalo, umalis. Ang Reyna bilang tanging pinuno sa lungsod.
Pagkatapos ay nagdiwang si Jerai at ang Reyna sa pamamagitan ng pagiging malikot. Kinabukasan, dumating si Gray at ang mga lalaki sa Skull River, isang lugar na sakop ng mga buto ng mga biktima ng lobo. Isang search and hold building at find sign na may nakatira doon, ngunit hindi isang tao ang nakikita. Sinabi ng mga lalaki kay Gray na dapat silang bumalik, ngunit gusto ni Gray na tapusin ang kanyang misyon. Pagsapit ng gabi, tinatakpan ni Gray ang kanyang mga daliri ng mga pilak na kuko at ulo sa labas. Boys again tried to stop her, but it's too late. The full moon is out and cause him mag-transform. Lumalabas na siya ang shapeshifter sa lahat ng panahon at sa tingin ni Gray ay pumayag siyang gabayan siya. Dalhin mo siya dito at patayin. Lumalaki ang katawan ng mga lalaki at ang kanyang mga damit ay nawasak nang matapos siyang maging malaki. Lobo, ibinato ni Gray ang relo sa kanya bago niya simulan ang pakikipaglaban sa kanya gamit ang mga silver claws. Ngunit ang mga lalaki ay malinaw na mas malakas at madaling itapon siya sa paligid. Pagkatapos ay lumikha si Gray ng isang ilusyon na nagpapadala sa kanya ng isang grupo ng mga ibon na nagpapahintulot sa kanya na magtago. Kapag ang mga lalaki ay tumalon upang salakayin ang malaking ibon, ang ilusyon ay nagwakas at ipinakita ni Gray ang pagsaksak sa kanya. Gamit ang mga kuko, sinusubukang ipagtanggol ni Boyce ang kanyang sarili ngunit napakahina na niya ngayon at pagkatapos ng ilang suntok pa, si Gray ang nagdala. Pababa siya. Itinaas niya ang kanyang mga braso sa huling pagsusumikap nang kumilos si Gray para makuha ang huling suntok. Makalipas ang ilang segundo, nagising ang mga lalaki na may mga gallows. Binibigyan siya ni Gray ng tubig at sinasabing magpahinga. Natutulog ang mga lalaki at sa susunod na paggising niya ay nakadina na siya. Napag-alaman na nang bigyan siya ni Gray ng mga tahi ay tumama siya ng pilak sa ilalim ng kanyang balat na kung saan nilalason siya sa lahat ng panahon. Kapag handa siyang patayin siya, sinabi ng mga lalaki na mayroon siyang hiling at ipinaalala sa kanya na hindi siya maaaring tumanggi. Kahit sino, gusto niyang magkasama sila at manghuli para matapos na ang kanilang kalungkutan. Sumang-ayon si Gray habang itinuturo na may presyo. Sa sandaling yun ay gumagalaw ang mga ulap at pinipilit ng buwan na mag-transform muli ang mga lalaki kaya nagsimula si Gray. Hinihiwa ang kanyang dibdib. Kinaumagahan ay ibinaba ni Gray ang relo sa libingan ng mga lalaki at umalis gamit ang kanyang sinturon. Pagpasok niya sa lungsod, binibigkas ng mga alipin ang kanyang pangalan at sinubukan silang pakalmeyin ng ilang gwardya. Walang pakinabang. Nang ang higanteng krus ng simbahan ay ibinaba ng mga rebelde, binigay ni Gray ang sinturon. Gera Ice na may mga tagubilin para sa Reyna upang makuha ang kapangyarihan nito. Nang sabihin ni Jerai na nabigo siya sa kanyang misyon, ipinaliwanag ni Gray na pinatay niya ang Reyna. Manliligaw at ngayon ay makukuha na siya ni Jerai, na siyang tunay niyang hiling. Nang maglaon ay nagkaroon ng breakdown ang Reyna nang mapagtanto niyang ang balat ay pag-aari ng isang patay na lalaki. Ang kanyang layunin ay palaging maging isang hayop upang makasama siya, ngunit itinuro ni Jerai ang mga lalaki. Corrupted sa kanya. Napagtanto ng Reyna na pinagtaksilan niya siya at kumuha ng hairpin para saksakin si Jar Ice at ang leeg. Pagpatay sa kanya, ginagamit ng mga rebelde ang pagkakataong ito para sumabog sa kastilyo at patayin ang lahat ng mga gwardya na ang mga bala ay hindi maaaring gumawa ng anumang bagay laban sa napakaraming tao. Kapag sumikat ang araw, sinusunog nito ang sinturon hanggang sa wala ng iba kundi abo. Kasabay nito ang pagyanig ng libingan ng mga lalaki. Makalipas ang ilang sandali, nahanap ng isang muling nabuhay na lalaki si Gray na may balak na patayin siya. Gayunpaman si Gray, umamin na lagi siyang kilala na siya ang kalaguyo ng Reyna. Pinlano niya ang lahat upang sa wakas ay matalo ng mga rebelde ang kanilang mga mang-aapi at matatalo ang mga lalaki. Mabuhay sa huli, sinusubukan pa rin ng mga lalaki na bumaril ngunit nabigo ang kanyang baril, kaya umatake siya gamit ang isang kutsilyo. Iniiwasan ito ni Gray at natigil sila sa kanilang mga talam sa leeg ng isa't isa. Nang ipaalala sa kanya ni Gray na ito ang gusto niya, pumayag ang mga lalaki at ngayon ay umalis ang dalawa. Upang maglakbay sa mga nawawalang lupain, tiyaking mag-subscribe at i-on ang mga notification para makapanood ka ng higit pang mga video na tulad nito. Salamat sa panunood.